Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo? Ayan, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lalo kayong updated, no? Every time na mag-upload ako ng mga video, and syempre, magla-live stream. So, mga kamunting tinig, ang pag-usapan natin ngayon ay walang iba kundi si Sara Duterte. Nako, may bago na namang paik-ik ang boba. I am very, very sorry ha. Mga Duterte Dihad supporters, mayroon po akong ipa-play sa inyo. At believe na believe itong mga Duterte vlogger dahil hindi daw po ito ibinalita sa mainstream media. Naalala ninyo yung insidente daw di umano sa Amerika na may namatay, yung tagapagmano ng Rostans, andun daw po si First Lady sa kwarto. At yun daw ang isa sa mga dahilan kung bakit daw na-hold si First Lady. At may alam si Sara Duterte sa pangyayari na yun di umano. Kaya dahil hindi daw sabi po ng isang vlogger na Maka Duterte, binalita sa mainstream media, si Sara Duterte na lang daw po ang nagbalita. Babungga si Sara ha? Alam niya kung ano yung laman ng police report. Ang tanong, nasaan ang police report? Visit talaga, no? Wait, pakinggan po ninyo ito para masabi ninyo na hindi tayo nagsisinungaling. Pakinggan nyo to mga kamunting tinig, ha? Para po ito sa inyo, para nang sa ganon, may idea kayo kung ano ang sinasabi ni Sara Duterte. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos, meron namatay dahil sa drug overdose. At nakikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikita white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Tapos, diba? Mga kamunting tinig, kung tingnan nyo kung gaano ka-bright, dahil lang daw doon sa balita na kasama ang First Lady at nandoon daw ang pangalan ni First Lady sa police report, na kung saan may mga nakuha pa daw ng mga powdery substance, hindi binalita sa mainstream media. At yun ang dahilan daw kuno na bakit kinidnap si former President Rodrigo Duterte, ang tatay niya, tatay ng mga mango na BP, tatay ng mango na BP, yun daw ang dahilan kung bakit daw nakidnap yung tatay niya. Alam ninyo guys, malala na to eh. Malala na talaga to. Ang tanong, international report yan. Bakit hindi pinalabas? Nasaan na ngayon yung police report? Anong klaseng police report ang sinasabi ni Sara Duterte? Sino ang source niya? Salita siya ng salita sa media na kasama ang pangalan ni First Lady doon sa police report nung namatay yung krimen daw na nangyari sa Estados Unidos. Nasaan ang iyong sources? Bakit sa'yo ipinakita? So kung pinakita sa'yo, bakit hindi mo ipakita sa media? O baka nakinig ka lang sa mga kwento-kwento at nauto ka lang na nagkwento sa'yo, Sara Duterte. Hindi kaya to basta-basta. Mantakin mo, asawa ng Pangulo, masangkot sa krimen. Tapos, sasabihin ninyo, hindi binalita ng mainstream media, kaya si Sara Duterte na lang ang nagbalita. Yan ang sinabi ng isang DDS vlogger eh. Oo, yung isang DDS vlogger. Na total, hindi naman daw binabalita ng mainstream media yung nangyari doon sa Estados Unidos na kriminalidad, namatay yung tao na yon,
yung tagapagmana kuno ng Rustans, may report. Sinabi lang ba kay Sara Duterte yon? Si Sara Duterte bilang Pangulo, bilang abogado, bilang pangalawang Pangulo, bilang abogado, bilang professional, hindi ba siya nag-isip na bago ko ito paniwalaan, kailangan makita ko muna kung yung police report at gaano ka-powerful yung sources mo ng information na nakakuha siya ng police report. Saan po ang police report? Sa Estados Unidos. Imposible hindi malaman ng international media yun. Sa daming gustong pabagsakin ang Pangulo, sa daming galit sa First Family, lalong-lalo na kay First Lady at kay PBBM, sa first couple, bakit hindi inilabas ang police report? Ma-download ba yung police report na yan? Anong klaseng presento yan? Paano nakakuha yung source ni Sara Duterte? Kasi sabi ng isang DDS vlogger na serial talker, total hindi naman daw binalita sa mainstream media, si Sara Duterte na lang ang nagbalita. At uulitin ko, i-play ko. At yan daw di umano ang dahilan kung bakit daw biglang kinidnap si Rodrigo Duterte at pinadala sa dahig. Yung pagkasangkot daw ng First Lady doon po sa kriminalidad na nangyari sa Estados Unidos, na nandoon daw po sa loob ng kwarto. Matagpuan pa yung mga powdery substance. Kaya nga, ang pinapakalat ng mga DDS, mga kamunting tinig, ay ganito, na-hold daw ang first couple. Hindi mamamatay-matay yung issue na yan, kasi binubuhay ni yun daw po yung ginamit, ang ICC issue, kay former President Rodrigo Duterte para daw po pagtakpan ang aksidente sa Amerika na kinakasangkutan ng First Lady. Sigurado ka, Sara Duterte? Sigurado ka yan ang ginamit? Ang ICC issue mo 8 taon na eh. Ang ICC issue ng tatay mo 8 taon na. Naghihintay na lang na ilabas ang warrant of arrest mula sa ICC. So anong pakulo mo na sinabi mo na yung ginamit ang issue ng ICC laban kay tatay mong Abno, na nag-commit ng crime against humanity, para pagtakpan ang insidente sa Amerika na kinakasangkutan ng First Lady ayon po sa source mo. Patawara. Pakinggan ninyo at panuurin si Sara Duterte. Matawa na lang kayo. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, nakikita ninyo doon sa police report ay nagdoon ang pangalan ni First Lady. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Tapos, Yun daw kuno. Para magsalita si Sara, pala mo kapani-paniwala. Nasaan ang police report? Ikaw lang man nakakita dyan. Ikaw lang man nakakaalam na may police report. Nasaan ang police report? Paano nakuha ng sources mo? Binalita sa'yo. Paano mo nalaman? Simple lang ang tanong. Paano nyo nalaman na may police report patungkol sa sinasabi mo? At ano ang patunay mo na yan ang ginamit, ang issue ng ICC laban sa tatay mo para lang pagtakpan ang insidente na nangyari sa Amerika na kinakasangkutan ng First Lady na sinasabi ng source na nagbalita sa'yo. Bakit, Sara, nandoon ka? Okay, given. Wala ka doon sa Amerika. So, anong motibo na nagsabi sa'yo
Hindi ka ba nagtanong, abogada ka? May ebidensya ka ba? Dapat kapag halimbawa nagsumbong, oy, Madam Vice President, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, na nakita ko talaga sa police report. Parang ganun yung style ng magbalita sa kanya. Nakita ko talaga, no? Parang yung bunganga na parang puwit ng manok ba, nga nagasalita-salita ng ganyan sa harapan ni Sara. Okay, Mrs. Vice President, nakita ko talaga, pangalan ni First Lady Liza nandoon talaga sa police report. Oo, na kung saan sangkot talaga siya sa krimen. Oo, na nandoon siya sa loob ng kwarto nung namatay at may mga powdery substance pa nga na overdose daw sa droga. Madam Vice President, Mrs. Vice President, o Mrs. Carpio. Okay, ganon. To ikaw naman, maniwala ka kaagad. So since naniwala ka, ang tanong, bakit sisihin nyo yung media? Bakit pilitin ng mga vlogger, ng mga Duterte na magsalita ang media kung wala namang balita na tungkol dyan? Ano gusto nyo? Matulad ang mainstream media sa inyo na magfabricate ng mga bali-balita at sabihin po ninyo na hindi ibinalita, katulad ng sinabi ni Sara? Kasi hindi daw po binalita ng mainstream media, kaya si Sara Duterte na lang daw po ang nagbalita. So do you think, Duterte supporter, credible yung sinasabi ni Sara Duterte ninyong tanga na pinaniwalaan niya yung sinumbong sa kanya? Dapat nag-secure ka ng police report. Gin-publish mo sa mga internet. Alam nyo dapat kung ano yung mga police precinct dyan sa Estados Unidos, anong klaseng department ang nag-imbestiga. Hindi na sabihin nyo lang yun. O di ba? Hindi ba paninira yon? Kaya nga hindi mamatay-matay na pugad kayo ng mga kasinungalingan at fake news dahil si Sara Duterte mismo hindi marunong mag-authenticate o mag-validate. Basta makarinig lang siya against sa mga Marcos, against kay First Lady, gagamitin ko na tong armas para magalit ang taong bayan sa kanila. That's not your opportunity there. My dear Sara Duterte Carpio, that's not your advantage. Isa po ay kakulangan ng pagiging expert how to validate the information. Nasaan ang police report? Sino ang nag-report sa iyo? Ano ang kanyang kakayahan to get that what you call documents from the police department? Para malaman mo. Then, ginaaway ng mga vlogger ng mga Duterte, ang media, dahil natakpan, nabayaran, at yan ang ginamit ninyo na dahilan para sabihin na ginamit ang ICC issue kay Rodrigo Duterte para pagtakpan. Kinidnap si Rodrigo Duterte para hindi mabalita sa mainstream media. Tanga, ang dami pong correspondence ng media. Kahit 10 pa na mga insidente ang nangyari sa mundo, outside man ng bansa o sa loob man ng bansa, malalaman at malalaman ng international media, marirelay po sa local media yan. Ang tanong ko, number 1, saan nanggaling yung chismis na yan at pinaabot sa inyo? Nakita? Paano siya nakakita? Nandoon siya sa, what you call this, presento? Kaya nga mga Duterte diehard supporters, masasabi ko talaga na kayo po talaga ay mga uto-uto. Hindi talaga kayo nadala dahil ang mga Duterte, pugad po ng mga fake news. Pugad ng mga kasinungalingan. Gagagawa-gawa ng istorya, gagawa-gawa ng kwento para masira ang gusto nilang sirain. So nasaan ang report ng international media, ng local media? Anong klaseng police department ang kinuna ninyo ng report? Paano at nandun ang pangalan ni First Lady? Kamango man sa inyo. Again, kung bago kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. At maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po ay nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat.